Blessed day, everyone. This is Cindy Chua of Vista Channel. Once again, I'll be with you. And please stay with me till the rest of this program. Today, we will be talking about the basic teaching on spiritual warfare. What is spiritual warfare? In Wikipedia, it says, spiritual warfare is the Christian concept of fighting against the work of spirits and evil forces. It is based on the biblical belief in evil spirits or demons that are said to intervene in human affairs in various ways. Ibig sabihin, mga igsoon, these evil forces and spirits, they intervene in human affairs. They give sickness, they give problem, kani mga family feud, mga division, strife, mga kagubot, mga sakit, kapobrihon, iyan ni tanan sa demonyo. Pero kinahanglan siya, gamito niyang tao, kay espiritu man siya. So dili niya mabuhat iyang gusto buhaton. So kailangan niya og spirit, kailangan niya og tao, para ma-execute niya ang iyahang gustong buhaton. Okay? So sama gyapon kay God. On the other hand, God is a spirit being. And God created man to worship Him. God created man for His glory and for His honor. But ang spiritual demonic forces are so jealous of us nga dili gid niya gusto nga buhaton nato ang will of God. Amen? So I am going to discuss to you nga kining mga nagkahitabo sa atong mga palibot are spiritual attack. Okay? I want you to be able to discern nga gina-attack na day ka sa enemy. Wala ka kabalo. So you don't know how to fight back. Amen. So, okay, who is our enemy? The Bible says in Ephesians 6:12, our war is not with flesh and blood, but with the rulers, the principalities, and with the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Sa Bisaya, kaya nga atong kaaway, dili mga tao, kundili ang mga dautan nga espiritu nga nangulo og anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadautan nga anaa sa kalibutan ug anaa usab sila sa kawanangan, mga dapit sa kalangitan. Say buti pasabot ana igsuon. Unsay mga dapit sa kalangitan ug unsay kawanangan? Okay. Naamang tay gitawag nga heavenly realm. Kanang bitang sky, no? Kanang sky diha, that is the heavenly realm. So dira sa tunga-tunga between earth and heaven, mauna ang heavenly realm. Dinha nagstay, diha nakapuyo karon ang mga spiritual forces. Mo nang kasagaran sa atuang mga pag-ampo, masangit. Dili makalusot. How do I know these things? Okay, I have a friend nga nag-testimony siya. His name is Pastor Guling. You may check it out sa Facebook. He testified of his death. He died and then he came back to life. But during the time that he was dead, Jesus took his spirit and brought him to heaven and showed him also hell. And during that time, he was able to see everything that transpired there. And that's why he is more likely to understand the Bible because of what he has seen. We invited him one time sa church to speak, and he testified of what happened to him. Dito ko na-struck atong point nga nag-ingon siya nga pauli na siya, pababa na siya, gihatod na siya sa iyahang angel. And then dito sila sa heavenly realm. Unya ningon siya nga unsa man ni nganong nindot man
kining lugara na may mga modern nga cars, mga nindot nga buildings. What is this place? And then nagingon iyang angel nga mao ni ang heavenly realm. Kini nga place nasangit diri ang mga prayers sa Christian. Ingon siya nga, how ka masangit ang prayer sa Christian? Ingon ang angel, dili makalusot kay ilan ang babagan, ang tubag ana ilan ang isangit diri. So ingon si Pastor Guling, unsaon di namo nga makuha namong among mga prayers? Ingon ang angel, you use the blood to cover your prayers, the blood of the Lamb Jesus Christ, because kana nga blood that is intended for you. You always use the blood of Jesus at the end of your prayers and commit your prayers to God the Father. And even the answers, you say, I receive it covered by the blood of Jesus, so that you will receive your answers and it will be hidden from the demonic forces. So dito na ko naintindihan nga, okay, maudi ay nga usahay natin mga big time nga mga prayers nga gusto man sa Ginoo, kabubuton man sa Ginoo nga maasinso ta sa kinabuhi. Pero nganong dili man mo abot? Because the devil wants to inject into our minds nga gusto lang yun sa Ginoo nga bang pobre lang yun ta. Gusto lang yun sa Ginoo nga magkasakit lang yun ta. Akong pangutana igsuon. Kung gusto sa Dios nga magkasakit ta, kung kabubuton sa Dios nga magkasakit ka, kung kabubuton sa Dios nga naay COVID-19 karon, o kabubuton sa Dios nga mga matay ang mga tao, nganong magpatambal man mo? Pasagdi na lang dayang Ginoo mga matay ta, kung kabubuton niya. Another question, nganong man nga sa panahon nga naa si Jesus Christ diri, giayo man niya ang lepers, giayon niya mga buta, giayon niya mga bakol. Even the dead was raised. Kung dili day ni kabubuton sa Ginoo, ngano man si Jesus Christ nag-ayo. And He loves seeing people get healed. So you can see nga kana dayang sakit is an spiritual attack. Ang kapobrehon is also a spiritual attack. Because the devil wants us to be defeated. Because kung wala kay kwarta, you cannot move. You cannot print Bibles. You cannot do mission work. You cannot feed the hungry. And you cannot share to the poor. Kaya nga naman, sa imo palang daan kulang na. Walay po ng istorya sa mga selfish people. Nga daghan na kay sa ilaha, pero kulang gyapon sila. All the time. Mura silang mga bakser. Gapirmi lang nga kumo ang kwarta, di yun iukab o di manghatag. Lahi po na siya nga scenario. Okay? So let's go back. Ingon ako kaganina nga naa sila sa spiritual realm, in the heavenly realm, ang kini mga demonic forces, and they want to intervene in our human affairs. So we must know na kung naanay dili maayo nga mahitabo sa atong kinabuhi, this could be a spiritual attack. So now, I want to show you a picture. This is just a picture nga in the heavenly realm, mao niya mga demonic forces nga makialam sa atong syudad. And you know, brothers and sisters, they are very organized. Organized kayo sila. Na sila ilang presidente, si Taning, si Satanas, na sila ilang mayor, na sila ilang barangay captain, ug naanay mga resident evil nga gipang-assign sa tagsa-tagsa kanato. And they know so much unsaon gyud ta pag-ilad. They use computers, mga cyber, mga gadgets, everything, because they know right from the very start, wala ka pa na tao, wala pa ko na tao, wala pa na tao atong mga lolo ug lola, ang yawa igsuon naa na sila. That's why they know, they really know unsaon ta nila pagsulod sa ilahang mga trap. So be careful. That's why please stay with me and listen. This is spiritual warfare. Now I want to establish to you your identity in Christ. Because if you do not know who you are in Christ, matarog ka gyud. But if you know your identity in Christ, then moingon ka, spiritual attack lang ni. Then you know how to fight. Amen? Okay, now let's go.
You put your finger up in heaven and say, I am a child of God. Say, I am a child of God. Now, the Bible says in John 1, verse 12, I am a child of God. But to all who have received Him, those who believe in His name, He has given the right to become God's children. Sa Juan, chapter 1, verse 12, apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Okay? Now, ang ingon sa Bible, if you receive Him, kisa si Him, Jesus Christ, the Son of God. Alright? If you receive Jesus and you believe in His name, then you will become God's children. Gitagaan kaniyang katungod nga mahimong anak sa Dios. Okay? Igsoon, si Satanas, nituo baya? Nituo siya kay Jesus, oy. Pero wala siya mudawat. Because it's another story. Sama sa laing mga relihiyon. Daghan kay relihiyon diya. Nga nituo kay Jesus Christ. Okay? Jesus Christ could be Messiah, prophet, or whatever they think of Him. But they do not think of Him as God. And they do not receive His teachings. They do not receive His commandments. They do not receive kung unsa ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. That's why they are not considered children of God. So, if you believe and you receive, then you have the right to become children of God. Okay? So, kung dili na kumpleto ng duha, isa ra ka, then you have to receive Jesus Christ. And you have to decide today. Faith is now. Faith is not tomorrow. So, you receive Jesus now by faith. And igsuon, your name will be written in the book of life. And you will be born again in the Spirit. Amen? Okay, let's continue. Number 2, I am a new creature in Christ. What does the Bible say about this? In 2 Corinthians 5:17, I am a new creature in Christ. So then, if anyone is in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what is new has come. Sabot ani isuon sa Bisaya. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Okay. Kung ikaw bag-o na diha kang Kristo Jesus, katong daan nimong pagka-ikaw, ako lang siyang i-picture out sa inyo as kining tao nga hugaw sa nina, no, bulingon kay sa nina. Ingon na ko ta sa mata sa Dios, mura tag trapo, na puro na ta sala. But on the day nga dawaton nimo si Jesus Christ, igsuon, Jesus Christ will put on the robe of righteousness kanimo. Ug atong imong hugaw nga sa nina mawala na to. Makambyuhan to siya sa bag-o nga sanina nga isuot ni Jesus Christ. Ug dili na makita sa Dios nga Amahan nga ikaw hugaw, kung di lang iyang makita si Jesus Christ. The robe of righteousness nga iyang gisuot diha kanimo. And you will see Jesus Christ who lives in you. And you no longer live in you, but Christ who lives in you. Amen. Nakoy story. New creature in Christ. What does this mean? Di ba ka ng butterfly, maglay siya og egg. So kung maglay siya og egg, di man na niya ibutang sa dahon, yan naman na i-drop. After a while, mahimo ng caterpillar or larvae. And then after that, mahimo na siyang pupa. Mabalot siya sa cocoon. Ang tawag ana nga process is chrysalis before siya mahimong butterfly. It means
that we are still on process of our Christian growth. It means, igsuon nga, kita, pag once natamnan ka na sa pulong sa Dios, you're like the egg, no? Na nag-process ka na, nagsugod na kag-develop, and then you become a larvae. So, caterpillar. So, kining caterpillar, tawagon na kong Hermie. So, my story starts here. Hermie says, God, dugay lagi kayo kung kaabot sa ako ang gusto antuan. Hinay kayo kumulakaw. Pag moabot gani ko sa tumoy sa dahon, mahulog pagid ko usahay sa yuta. Yamukamang napud ko, Lord, dito sa kahoy para mubalik sa dahon. Maibugod ko anang mga langgam, mga alibambang, nga nindot din kayo silag mga colors, Lord. How I wish nga parehas ko sa ila, Lord. Nga dali lang kay sila moabot sa ilang adtuan. Then nitubag si God. Ingon si God, Hermie, be patient. Because na ako'y plano sa imo. Moabot gyapon ng time nga masabtan nimo ang tanan. But meantime, kining process nimo sa imong kinabuhi, you will enjoy it. And later, you will appreciate what will transpire of you because of all these hardships. Okay. So next day, lakaw na po si Hermie. Next day, lakaw na po si Hermie. Ang nasa iyang isip, salig lang yun kay God. Salig lang yun ko kay God. Pero nagkaana mong kadugay, wala may development. Hangtod one day, hala, nalibutan naman siya sa katong pupa, katong kukon. Ingon siya, Lord, unsa naman ni? Guot naman kayo. Dili naman nung ko kalihok. Di na ko kasabot. Ingon ka, ulat lang. Pero things are getting worse. Wala na itubag si God. Hangtod na di na gyud kalihok si Hermie. Dito na lang yun si Hermie. Di na siya kalihok. Until one day, na-open ang pupa. Unya ni gawas ang tiil ni Hermie. Human iyang pako. Nagkisi-kisi si Hermie. Kay basa kayang pako. Nag-pump siya. Pag-pump niya na sa air. Woo! Niluag, nidako ang iyang wings. And then Hermie noticed nga, wow! Ako ditong butterfly nga colorful kaayo nga once upon a time gusto kayo na ako. And now ako di ay ito. And Hermie starts to fly. So mga igsoon, inanagyapon ato ang Christian walk. Dili sayon, there are times nga mura ka nag maputos sa imuhang kukun. But remember, we are still on process. And God, who started the good work in you, He is faithful to complete it. Mo bitaw nga ang Bible nag-ingon, in everything give thanks. Maskin kaning COVID karon, igsoon, ayaw sige tanaw sa COVID-19, COVID, lockdown. Because you are magnifying the work of the devil. Nya kisay na-glorify, kisay nalipay. Ang yawa, KSP kayo ang yawa. Siya karon ang hero. Kay ang tanang tao nakatanaw sa COVID, nakatanaw sa lockdown, sige lag reklamo left and right, reklamo diri, reklamo didto. Kulang ang ginahatag sa barangay, kulang ang akong income, wala na ko'y income, walay gibuhat ang tao kung dili na sige reklamo. But look, God is doing a good work. Kapila na ako ginasulti sa akong mga videos. Nga I am so thankful sa Ginoo nga na-lockdown ta karon because this is the time nga makapray gyud tag tarong. Ako na-enjoy na ko ang time with my daughter nga niuli gikan sa Manila. Together sa akong apo.
together sa mga staff naga-prayer me. It has never been this way. And I really thank God nga maski ginani nga wala ni trabaho, wala ni negosyo, but God is so faithful, bringing food para makashare me sa mga silingan na mga astang pobriha. God is so good. Karon ako na-appreciate that God is so faithful. So you see, it's not bad after all. So begin to appreciate the little things. And then, once you magnify katong mga maayong buhat na hitabo sa inyong pamilya, nga, pwede na din mo maggulay-gulay, o di tipid, then praise the Lord. Say, God, thank you for all these things. And the Lord will bless you more. Then mag-appreciate ka, Lord, salamat sa among family time. And the Lord will bless you more. Bahalag ang imong pagkaon, simple lang. You thank God and say, thank you, Lord, for this food. And the Lord will bless you more. And the more you do that, the more you magnify the good works of God in your life, ang yawa igsoon mo hawa. Kapuyan ang yawa sa tao nga sige na lang appreciate sa Ginoo. Pero kini ganing tao sige reklamo, agoy, ganahan kayo ang yawa sa imuha. Kay mo man na yang gusto. John 10:10, the thief come to kill, to steal, and to destroy. So sa iyang gusto, the devil will steal your joy, will destroy your family, will kill whatever you have planted. Kung sa imong mga paningkamot, mo ni trabaho siyawa. So kung masikag reklamo, di madungog sa Ginoo, musamot ka, igsoon o kalisod. But the more ka masikag appreciate, the more na positive ang magawa sa imong baba, then God will bless you more. Ako istorya sa imo. Di ba toxic kay ng tao kasi girag istorya o problema? Sige ingon nga, hoy, kamalas ba ni kinabuhian ni? Unsa naman ni, oy, wa na mi diri makaon, sige na lang sardinas. Sardinas, butangag kalamonggay, sardinas, butangag patatas, sardinas in the morning, sardinas sa... The more ka masigistorya na, sige ka, sardinas ka all your life. But when you say, di ba toxic, maminaw? Pero kung ingong ka, kumusta mo? Oh, praise the Lord, God is providing us. Oh, di ba? Makurious ang tao. Then si God ganahan maminaw sa imo ha. Malay nimo sardinas ka karon. Unya na magpadalag manok nimo. Because God works like that. He operates that way. So process ta so dili ta magsigi og reklamo kay toxic. And then kanang atong pagkaputos nato sa pupa, temporary lang na. Mugawas gyapon atong pagka-butterfly because that is what we are created to be. Beautiful in the eyes of God. That's why keep on appreciating God. Okay? So now you know nga kini diay mga butangan ni igsuon mga pagsulay. Kaning mga butangan ni will make you a better person. Next, number 3. We are heirs of God and co-heirs with Christ Jesus. What do you mean? Ingon diri sa Romans 8:17. And if we are His children, then we are His heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing His spiritual blessing and inheritance. If indeed we share in His suffering, so that we may also share in His glory. Sa Bisaya, Roma, Kapitulo 8, versikulo 16 and 17. Makigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu, aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos
makaambit usab kita sa iyang himaya. Ingon tag unsang klaseng mga pag-antos kanang i-torture akong anak manangtana siya. Siya ma, unsaon day nato pagkaambit anang himaya ma ni Christ? Kinahanglan gyud ay tama mga matay sa nga i-torture sa tapara sa mga apostles? Okay, here's the answer. You know, mga isuon, wala naman na karon kay free man ta karon no nga masiasa ta, pwede ta mawali, pwede sa TV, pwede sa streets, di ba? You are free to spread the gospel. So ang ginapasabot diri karon nga mga pag-antos is sa atuang flesh, sa atong mga desires. I'll talk about it as we go along. Okay? So please pay attention and put this on the side of your mind. Do not forget this, all right? Okay. What does the Bible say about spiritual blessing and inheritance? I just want you nga diri sa ta mag-focus, kinaaman ta diri sa taas no. Kay ang ingon diri makadawat ta sa mga panalangin. So, gusto kay na ako ba sa panalangin na ganing istoryahan, agoy, unsa na nga panalangin? Well, always, if there's a blessing, nagyod na siya command because there's a blessing. Let's talk about the reward. What does the Bible say about spiritual blessing and inheritance? In Ephesians 1, verse 3, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang Kristo. So ibig sabihin maisuna gyud ay spiritual blessing. And when you say inheritance, di ba kung inheritance tagapagmana ta kay anak man ta sa Dios, di tagapagmana ta na atas sa mga sumusunod ta. What do you mean kung magmana? Na ay ikabilin sa imuha. Now, when you talk about spiritual inheritance, kanang mga kidaiya ba, mga godly traits nga mabilin sa atua. Amen. Pero kaning inheritance nga wealth ba, o ni siya lami, kay naa pa man ta diri sa kalibutan. Di ba? We do not need wealth in heaven. Usa man na nato nga, even the streets in heaven are gold. What is the use of wealth nga moingon ta nga, ay kung Christian ta, pobre kita diri sa yuta. Nga naman, Christian man ta, nga dapat diri poor and humble. Igsoon, that is a lie of the enemy. Even si Jesus Christ, He wore a very expensive clothes. Katong namatay gani siya, dito sa cross, that was the only time He became poor. Nga naman, wala na siya sa nina. He was stripped off. All of shame. Nasa iya kay gihubuan. Ikaw hubuan kami. Di mo lakaw-lakaw ka sa karsada. Di ba ulaw? Mo nang shame. Gibayran ni Jesus Christ ang kaulaw nato. Na siya mahimong pakauwaw dito sa cross. Para kita, dili na mahimong pakauwaw sa tubangan siyang Amahan. Unsa pa? Ang iyang sanina igsuon, mahalon kayo. It was seamless. Mahal kaayo na sa unang panahon. Mo nang gipustahan to sa mga sundalo. So it is not bad to be rich. Unsay may dautan, kanang mahimutang hangol. Ang atong hunahuna, puro na lang covet. Puro na lang mangutang. Kay naibog sa silingan nga dato, naibog sa silingan nga naibalay nga nindot. Mao nang makasala ta. Pero magkaroon ka og mga butang that God has blessed you. Gipromote ka sa imong trabaho, ni asenso ang imong negosyo. Praise be the name of the Lord because that is the will of God for you. Kining spiritual blessing atong istoryahan. Number 1, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Imagine ison, lamia gyud ani oy, daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak. Pinaagi kang Hesukristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Nag-isip ko ani ba? Nganong kabalo man ni sila nga gitakda na sa Dios nga himuon kita mga anak. So, during the time ba, dito ko na malandong, during the time nga ningon bitaw si Jesus
nga I will no longer call you slaves or servants. Kay the servants doesn't know what the master is doing. Tama? Kung ikaw katabang ka sa balay, imo ba rin sutian imong katabang mo sa imong mga plano? Dili, di ba? Pero imo mga friends, imo na sutian. Di ba mga barkada sa school, mo anak, bay, adto ta dito kay kuan ba? Kay Tita Flor nga balay. Kay naa dito tong iyang anak nga. Hikagwapa na lang yun. Adi ay di ba? Pagkasinabot mo, nga naman, friends man, walay secret. So, ibig sabihin, diri na ako ginasulti nga, kung friends, walay secret. So, si Jesus Christ, wala siya secret. Isulti niya tanan sa iyang apostle. That's why, dito pa sa creation, naa naman si Jesus Christ during the creation. So, adlaw igsuon. Sa kinabuhi ni Jesus, madungog niya ang God the Father nag-ingon, anak, himuon nato ni sila nga sa image and likeness nato. Anak, ato ni silang himuan daan o kani mga butang nga kinahanglan nila. Unya na nato sila buhaton on the 6th day na. Kay para andam na daan ang kahoy, ang mga tanom, ang mga birds. Kay gigugma gyud nako ni sila. Nadungog na tanan ni Jesus Christ igsuon. And Jesus Christ witnessed everything. How much God the Father loved us so much that He made us on the 6th day so that ready na tanan. Ayahay kaayo ta. Pag-abot na to sa kalibutan, naa na tanan ang butang. And unsa pa, gitagaan ta niya dominion over all the things nga gibuhat sa Dios. Nakita na tanan ni Jesus Christ. Og nakaingong gid siya siyang heart nga right from the very start, giplano na gyud sa akong amahan nga adapon mo o gibuon mo niyang mga anak. Karon, kung mga anak ta sa Dios, ang ingon sa Bible that we are heirs of God, mga sumusunod ug mga tagapagmana sa Dios. So mga igsuon kita gyapon anak na ta sa Dios. Kay ngano ganito? Because we believe and we receive. That's why God has given us the right to call Him Abba, Father. And God has given us the right to be children of God. And because we are children of God, we are heirs of God and co-heirs with Christ Jesus. Karon, kaning mga butang nga gitakda para kang Jesus Christ, apil ta na igsuon. That's why good health and strength, wisdom and wealth belongs to Jesus Christ. And because anak ta sa Dios, we are also entitled for that. So kung naay mga sakit, naay mga kalisdanan, mga problema, dili ta mo sulti igsuon nga kabubuton ni sa Dios nga ako magsakit, ako magproblema. Wala ka kabalo, gina-attack ka na sa yawa. Spiritual attack nang nahitabo sa imuha. Yet wa pa ka kaila, wa pa ka kabalo. But now that you know your spiritual identity in Christ, kabalo na ka nga, oops, attack mi sa yawa. So what do you do? Hinginlan. Ikaw, Daddy, kintahin mo abot ng nai iro diha na nisulod sa imong balay or iring na lang nanungkab. Kung sa day mo ang isulti sa iring, mayugad Cho, Ming, Hawa Maon ay iring ma. E mo ana si mama, badlo nga, apo ka, oy iring so, Hawa iring, inana ba? Dili, di ba? May ka, shit, hey, Hawa! Oh, anak gyapong kasayawa igsuon. Mo ana ka, Hawa din yawa ka, in Jesus name, depart from me, leave me in Jesus name. Anak, do not let sickness dwell in you. Do not let that problem, that prevailing problem dwell in your house. Mga kagubot, even this COVID, we can command this COVID to go away and depart. Ang mga yawa nga gusto mo gamit sa mga tao rapod, nga maghimo og virus nga man-made, pwede nato isulti igsoon. In the name of Jesus, every knee should bow.
in heaven, on earth, and under the earth. And I take authority right now in the mighty name of Jesus Christ to command this COVID to depart in Jesus' name. Go to uninhabited places and never to come back. And these people that are used by these evil forces, I declare that your evil works be exposed into the light in Jesus' name. I put an end to all these demonic forces right now in Jesus' name. And I declare victory in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ana igsuon matig-away ta. Dili ta nga magpadaog-daog, musugot ra pud tagpusasan ta sa yawa. Ha? Enough is enough. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of good works, so that no one may boast. Sa Bisaya, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni ini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Hallelujah! Tanawa ra gud igsoon, this is such a spiritual blessing. Ngang atong kaluwasan, dili na padatuay. Kay kung kinsa lang tong dato, makahatag og dakong abuloy sa simbahan, sila ray maluwas. Dili, di ay, kung kinsa tong dako kay donation sa simbahan, or makapaprint og more Bibles, sila ray maluwas. Nga mga pobre, dili, mo na nga ang atong kaluwasan is just receive and believe Jesus Christ. It is a gift. It is a grace. Grasya. So that walay makapasigarbo nga iyaning hinimo, iyaning gitrabahuan. Look, busa sa verse 9. Walay makapasigarbo ni ini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Hallelujah. Unsa pa may imong gihulat igsuon? Grasya sa Dios gihatag na sa imong libre. Di pa nimo dawaton. Unsa may imong gusto? Kada Semana Santa magpalansang yung kada sa cross. So ibig sabihin wala pag yun ay ka na nakontento sa gibuhat ni Kristo nga kinahanglan pag yung kada magpalansang-lansang. Kay gikulangan yung ka sa gibuhat ni Jesus Christ sa imuha. When all you have to do is to receive and believe. The Bible is the book of all books. All you have to do is to read the Bible and believe in the Word of God. Receive and believe. Mura na. You declare it with your mouth that I receive you, Lord, and I believe you. Ana lang. And that is your spiritual blessing. Hallelujah. Grasya lang sa Diyos, igsoon. Now, number 3. Okay, wala na yung number 3. Bato na ta sa inheritance. Okay. Inheritance speaks of wealth and possessions. All the good promises of God written in the Bible belongs to us. Wow. Okay. Asa na dapit makita? Now let's go to Revelation chapter 5 verse 12. The angel said in a loud voice, all power, wealth, wisdom, and strength belong to the Lamb and was killed. He is worthy to receive honor, glory, and praise. Og nag-awit sila sa makusog, ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdaig. Hallelujah. Tarawa gud igso, no? Ingon diri all, unsa ganito? Power. Tanang power. Mo na kanang naa kay digong pagka-presidente, no? Power na, it's from God. Ang kanang madaog ka sa politiko, it's the power that God gave you. Please be good stewards of it. Kay kana hinatag na sa Dios. After a while, mubaba na ka diha. So make use of it. Okay, in a godly way. Unsa pa? Wealth. Kani di ang wealth. Ingon diri ang angels in a loud voice. All power, wealth, wisdom, and strength belong to the Lamb who was killed. Okay, let's go to Romans 8:16 to 17. There is
17. Og kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios, og madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun magkigambit kita sa iyang pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ato na gud siyang itandi sa Revelation 5:12. The angel said in a loud voice, all power, wealth, wisdom, and strength belong to the Lamb who was killed. He is worthy to receive honor, glory, and praise. Unya, diri sa Roma 8:16-17, og kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios, og madawat nato kini uban kang Kristo. Sa ato pa, kung unsa daytong panag-iya ni Kristo Jesus nga power, wealth, wisdom, and strength, napod tay right. Amen. And we will not say nga, sige lang, makuha na ako, pag mamatay na ako, madto na kong langit. Igsoon, you do not need power sa langit. God will not share it with you. Samot na sa impyerno, masuko si Satanas. He will not share power with you. So I tell you, we need wealth here, we need wisdom here, and we need strength here. And if you do not have it here, you can ask. The Bible says, ask anything in my name, and I will give it to you, because the Son wants to give glory to the Father. Now, kung wala ka aning mga butanga, pangayo. Muna nag-ingon bitaw ang Bible sa Book of James, you do not have because you do not ask. Now, mayingon ka na ay power. No, maigsoon. Dili pasabot nga na ay power diha. Mabitaw na nga ingon nga, God will give it to you in accordance to His will. Now, if you don't need power, nga naman ka mangayo magkag-power, nga nagtrabaho lang man ka dina nga as a teacher. Why? You don't need power. Nga gusto ka what? What kind of power? Basi power to teach the children. Power and authority to teach the children. Pwede na. Or pwede ka mangayo wisdom to teach the children. Ingon na. But God will not give it to you after all if it is not accordance to His will. So for example, ako, nagtrabaho ko sa orphanage. I'm the founder of Love the Children Foundation. So now, I need wisdom, how to run. I need strength and I need wealth. Because how do I help these people? So God connects me to the right people so that I can distribute this to the poor. And God gives me wisdom how to run the organization. Yung na igsuon. What is my background? I did not even finish college. But blessed be the name of the Lord na walay ikahambog na moingon kong ako na good ni. No, I do not deserve this. But only God knows kung kinsa iyang gamiton. Those who are willing. Igsuon, I am not worthy. I am not a social worker. I did not even graduate. But I am just willing. So ikaw diha, if you are willing na magpagamit sa Ginoo, and you ask God for wisdom, you ask God for wealth, you ask God for power, in accordance to His will, He will give it to you. If God will see that you are worthy and you give back the glory to God. Amen? That's why yung kaganina murag butterfly ba, on process gud ta. Amen. Excited kay ko sa inheritance. Igsuon. Pwede na ito pangayoon na ini sa Ginoo. Hallelujah. That we cannot just live here on earth nga poor, defeated, sickly. These are all lies from the enemy. We could live a victorious life if we choose to. And if we don't have it, we can ask. And God will give it to us in accordance to His will. Amen? So be patient. You can be in your cocoon right now, but be patient and give thanks. Someday, you'll get out of your cocoon, your pupa, and be that beautiful butterfly. Now, let's go on. Next, number 2 sa inheritance. 2 Chronicles chapter 26 verse 5. He sought God during the days of Zechariah,
who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. Sa Bisaya, naninguha siya sa pag-alagad sa Dios sa panahon ni Zacarias, nga maoy nagmatuto kaniya sa pagbaton o kahadlok sa Dios. Samtang nagpadayon siya pag-alagad sa Ginoo, gihimo siya sa Dios nga mauswagon. Now, pay attention here. As long as ikaw magbuhat o magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, if you are in power, you're a politician, and you are in power, ang ingon sa Bible, kung ikaw mangalagad sa Dios, as long as you fear God, fear means worship. Sa Bisaya, hantod nga ikaw nagpadayon sa pag-alagad sa Dios. In power, in wealth, hangtod ikaw nangalagad sa Dios. In wisdom, hangtod ikaw nangalagad sa Dios. In your strength, hangtod ikaw nangalagad sa Dios. Ang promise sa Bible, himuon ka sa Dios nga mauswagon. So akong balihon kung dili ka mangalagad sa Dios, dili ka mahimong mauswagon. In power, kung dili nimo na gamiton para sa Dios, malaglag ka. Ang imuhang wisdom, kung dili na nimo gamiton sa Dios, malaglag ka, mahunong na. Because the Bible says, kung kana gamiton nimo nagpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo, mahimo kang mauswagon. Amen. Next. Last. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa Bisaya, ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi, og pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat ni ini, og magmauswagon ka. Hallelujah! Astang klaruha igsoon. Gusto gyud sa Ginoo nga mahimutang mauswagon. Pero ngano man lagi nga sige kag trabaho, sayo ka mo matulog sa gabi, sayo ka mo mata sa buntag, wa magyapon ka mo asinso. Ngano man? Naman diri ingon sa Bible nga ayaw gayod kalimti ang basahon. Unsa may pasabot anang basahon? Biblia. Kinahanglan yun tun-an. Kunya unsa pag-ingon sa Bible? Dili lang basta tun-an, ison adlaw o gabi. Tun-an, mag-memorize. Grabe ba? Di ba? You have to memorize. You have to listen. Musimba ka. Maminaw ka sa akong video. Kaya daghan ka matun-an diri. Mabadlungan ka diri. Please stay tuned sa akong channel. Daghan pagpud kaayo mga maayo nga mga pagtulunan din ha. You listen to good preachers nga mutubo ka diya sa imong spiritual life. And then read the Bible, meditate on it day and night. Ang promise sa Ginoo, so that you will become prosperous and successful. Prosperous ka in spiritual being, dili ka na mailad sa yawa. And makabalo ka nga ginailad na bakag tao, maayo ba nga negosyo, ug ilikay ka sa Ginoo sa mga mali nga desisyon, because He will give you wisdom. Di ba kaganina ingon ko, wisdom and strength. Ilikay ka sa Ginoo sa mga mali nga desisyon. That's why igsoon, meditate on the word day and night. You can start reading Proverbs. 31 chapters na siya. 1 chapter a day for a start. Every day, daghan kay kag makatunan. And God will help you. Amen? Sa imong growth. Now, this is the end of my program. And I ask you that please stay tuned next time. This is a series of teaching kaning basic
teaching on spiritual warfare. Ang akong next topic will be, what should I do? So ikaw as a Christian, I will teach you unsa imong buhaton. Because this is a spiritual warfare. Mubo lang atong kinabuhi, igsoon. Siguro, praise the Lord, moabot tag 75, 85, 95 kung naay bonus. But if not, we must know how to fight these demonic powers. And because dili ta pwede nga magpuyo sa kalibutan nga pilde o gidaog-daog. Alright? And I really thank you so much and I applaud because you stayed with me. Thank you so much. And God bless you all.